So simulan natin dito mga idol, pangalawang laban na nga ng Los Angeles Lakers kontra dito sa top 1 sa West na OKC Thunders. Ang Los Angeles Lakers hoy may panibagong sistema at game plan na gagamitin nila para sa malakas na depensa. Pero bago ho yan, please huwag niyo munang kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po mga kaibigan. Alam naman natin na ngayon hindi imposible na matalo ng Lakers sa pangalawang pagkakataon. Ito nga pong OKC Thunders at lilinawin ko sa inyo, hindi tsamba yung naging pagkapanalo ng Lakers doon sa laban nila, huling laban ng Lakers sa OKC. Ang sinasabi natin, naging very effective yung original na starting 5 na lineup ng Lakers para sa malakas na depensa. So ulitin ko, ang original starting 5 na lineup nga po ng Lakers mga idol, walang iba kundi itong si Rui Hachimura, LeBron James, Jackson Hayes, Austin Reeves at si Luka Doncic. O nakita nyo na, ito yung original na starting 5 na sinasabi nyong small ball lineup na tumatalo ng top 1 dito sa West. Napag-aralan na ho yan ng OKC Thunders at kung uulitin ho ng Los Angeles Lakers ang kanilang starting 5 na lineup, basang-basa na ang galawan. So inaasahan din natin ng adjustment na mangyayari which is pwedeng gamitin nga po kapalitan. Ito nga pong si Rui Hachimura, etong si Dorian Finney-Smith, o pwede rin gamitin sa starting 5 si Dalton Knecht at si Gabe Vincent. Yan ho mga player na aking sinabi mga kaibigan, naka-back up yan in case nga po magkaroon ng problema yung isa sa starting 5 na lineup o yung original na starting 5 na lineup ng Lakers. Mas malakas po na offense at defense ang kinakailangan ng Lakers ngayon para masigurado nilang mananalo sila dito nga po sa OKC Thunders. 4 na laban na lang ang Lakers mga kaibigan dito sa quarterfinals at pasok naman na sila dito nga po sa playoffs. Marami nagsasabi na hindi daw po kaya maka-top 2 ng Los Angeles Lakers dito nga po sa West. Pero kung titignan nyo naman sa standings mga idol, nasa pang top 3 pa naman ang Lakers which is merong 48 wins and 30 loss. Pangalawa naman ang Houston Rockets, 52 wins and 27 loss. Alam nyo mga kaibigan, kapag naipanalo ng sunod-sunod ng Lakers, eto nga pong huling 4 na laban nila, makaka-top 2 sila. At kapag nagkaroon naman ng talong Houston Rockets, talagang mangyayari nga yung sinasabi natin. Marami kasing mga bashers ngayon ng Lakers mga idol sinasabi, napaka-imposible daw makatop 2 ang Lakers mga kaibigan dahil hindi naman daw matatalo ang Houston Rockets sa kanilang mga huling laban. Well mga kaibigan, huwag kayong magsalita ng tapos. Sinasabi ko sa inyo, iba ang magagawa ng Lakers. Lalo ngayon, meron tayong Luka Doncic. Ang sistema na sinasabi natin ngayon, mas gamay na kung ikukumpara natin ng huling conference. Which is si Anthony Davis nandyan pa. Iba ang sistemang meron ngayon. Kaya mga kaibigan, nakita natin dito, alam nyo, yung sinasabi ko sa inyo na sikretong player na ginagamit nga po ng Lakers o nasa bench ay mas mabibigyan ng mahabang playing time ngayong susunod na laban ng Lakers kontra sa OKC. Sino pa ba yan? Alam natin, Dalton Knecht, napaka-effective niyan. Outside shooting mga kaibigan, talagang sobrang mapapakinabangan. Gabe Vincent, nabibigyan niya ng mahabang minuto sa mga crucial at intense game. So ang tanong ngayon mga kaibigan, hindi na ba kailangan magdagdag o gumamit ng Twin Tower ang Los Angeles Lakers dahil sapat na daw ba na merong Rui Hachimura at LeBron James, power forward, pero ginagawa ni JJ Redick na sentro yan, dalawang player na yan. So kung ginagawang sentro mga kaibigan ni JJ Redick, etong si LeBron James at si Rui Hachimura, so hindi na natin kailangan ng isang big man. So ang sasabihin natin, triple tower na, hindi twin tower, tama ba ako? So nakita naman natin, naging effective yon. Ang sinasabi kasi nila, maliliit daw na player yung mga nila-lineup ni JJ Redick. At ang sistema daw ay bulok, hindi makakapasok sa playoffs. Pero nakita nyo, ito yung sinasabi natin na sikretong hindi nakikita ng ilang mga fans ng Lakers. Yung sistemang small ball lineup na ginagamit ngayon ni JJ Redick, hindi ito basta-basta mga kaibigan. Chemistry, momentum at 3 teams sa loob, kompleto na lahat mga idol. Pero once na mawala ang isa dyan sa original na starting 5 na lineup, doon nagkakaroon ng matinding adjustment. Napapansin nyo ba, kapag hindi nakakapaglaro si Luka Doncic at si LeBron James, nagagamit yung ibang mga bench player tulad na lang etong si Dalton Knecht, si Gabe Vincent, si Dorian Finney-Smith. Ang gaganda ng mga puntos na naitatala niyan kapag hindi nakakapaglaro ang ibang star player po ng Los Angeles Lakers. Kung titignan naman natin nung huling laban nga ng Lakers sa OKC Thunders, which is 99-126, 27 points mga kaibigan. Sasabihin mo, tsamba. Hindi yan tsamba mga kaibigan. At ang nakapagtala ng highest leading scorer talaga
si Luka Doncic, merong 30 points sa loob ng 37 minutes of playing time. Dorian Finney-Smith, sinasabi ko sa inyo, magandang kapalitan niyan itong si Rui Hachimura, which is nabigyan ng 30 minutes of playing time, merong 7 rebounds, 2 assists at 14 points. Gabe Vincent, mga kaibigan, alam nyo, kung ikukumpara natin yung consistency na meron kay Gabe Vincent, hindi ako bashers ni Austin Reeves na mas consistent po yung nagagawa ni Gabe Vincent, mga kaibigan. Alam mo yan, napapanood mo yan, mga kaibigan. At kung ikukumpara naman natin itong si Dalton Knecht, yung consistency niya talagang mas lamang, no? Mas matindi. At nakita nyo, si Luka, hindi man siya ganun ka-consistent yung mga tira niya sa labas. Marami nagsasabi, ang mga tira daw o mga outside na shot nitong si Luka Doncic, tsambahan lang. So sabihin na natin tsambahan, pero more on nakafocus sa mga fancy pass, sa mga kakaibang pasa itong si Luka, more on bumabawi siya sa mga assist, no? Nakita natin yan, kahit mag-drive sa loob, kayang-kaya niya. Hindi man nagagawa ni Gabe Vincent o madalas ni Dalton Knecht, ni Dorian Finney-Smith, yung mga style na ginagawa ni Luka, sobrang napapakinabangan yan. Alam nyo, yung mga no-look pass, si Luka Doncic talaga ang halos nagpauso niyan or nagpasikat. Lalo na nang pumasok siya rito sa Los Angeles Lakers, mas lalo ho siyang nakilala. Kaya nga yun sinasabi natin, yung chance ng Lakers na mag-continue na manalo consistently dito sa last 4 games nila ay talagang hindi imposible. So pag-ibigan, yan muna ang update natin, and please pakiusap ako ng isang like at subscribe. Maraming salamat po.